Eto pa isang balita mga kapatid, di ba? Sabing ganon is naghahanda daw ang Beijing and China sa pagpapadala sa Iran ng mga panibagong air defense system. Pero ang China, sabi niya, hindi totoo yan. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nag-warning mga kapatid si US President Donald Trump dito sa China na kapag tinulungan ninyo ang Iran o nagpadala kayo dyan ng mga panibagong armas is makakaharap ninyo ang isang malaking problema. Sabing gano'n ni US President Donald Trump. Kasi nga merong kumakalat na mga report na itong China is naghahanda na para sa mga susunod na linggo ng deliver ng mga air defense system dito sa Iran mga tol. At ang ayon nga sa report is padadaanin nila sa ibang lugar, 'di ba, para daw pagtakpan kung saan yung origin, kung saan talaga totoong nagmula, no? Pero yan ay naitanong na ng isang reporter dito sa kay Trump at ang sabi ni Trump, kapag ginawa yan ng China, malaking problema yan. So panoorin natin to mga tol, bigyan natin ng reaction video. US President Donald Trump has warned China of big problems on its way if it continues helping Iran by supplying weapons. Trump has threatened to impose 50% tariffs 50% tariffs, no? Taripa ang kanyang ang warning niya sa China. on Iran by supplying weapons. Trump has threatened to impose 50% tariffs on China. Listen in. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems. Okay? Well, if China does that, China will gonna have a big problem, sabing ganon mga tol ni US President Donald Trump. Trump's attention towards China after report it turned, citing US intelligence. And China rejects accusations of helping Iran. So sabi ng China, ay hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Nireject nila yung akusasyon na yon, no? Trump's attention towards China after report it turned, citing US intelligence, saying China may send weapons to Iran in the coming weeks. Well, these allegations emerged after China claimed a significant role in brokering the fragile ceasefire between Iran and the US. The reports further allege that Iran is using the pause in fighting as an opportunity to strengthen its air defenses and that China may deliver air defense systems to Iran. So napag-usapan nga rin yan natin nung nakaraan eh. Kahit naman sino mga tol eh. 'Di ba? Kahit nga yung mga gera dito sa Pilipinas, halimbawa yung mga nangyayaring kaguluhan dito sa Pilipinas, mga tol, yung matagal ng gera sa Mindanao. Kaya tumatagal yan kasi eto ayon lang din sa mga sabi-sabi ng mga lolo't lola natin kapag matatapos na daw ang gera, kumbaga natatalo na ng mga sundalo, yung mga rebelde, terorista, biglang magkakaroon ng ceasefire. Tigil putukan. Yun din yung pagkakataong ginagamit mga tol ng mga kalaban para mag-recruit, magpalakas, makakuha ng mga panibagong armas. Kapag nakabalik na sila, naggumaling na yung sugat, nakabawi-bawi na, mga ambush na naman yung mga tol ng mga sundalo, tas patuloy na naman ng bakbakan. So eto, sabi rito sa report, mga kapatid, kung babalikan natin, etong 2-week ceasefire na to is ginagamit daw ng Iran para makapag-replenish, para makapagpalakas ulit. Mga tol, balikan natin hindi sa akin galing yan, galing yan dito sa balita. The reports further allege that Iran is using the pause in fighting as an opportunity to strengthen its air defenses and that China may deliver air defense systems to Iran. Yan ginagamit daw ng Iran etong pause, etong tigil putukan as an opportunity para palakasin ang kanilang air defense system. At yun nga ang sabi sa balita, ang China daw ang magsusupply sa kanila ng air defense system. 'Di ba? Pero nagkaroon na kasi ng issue pagdating dito sa technology ng China, 'di ba? Kasi bago pa man mangyari itong gera na to, meron ng air defense system itong Iran, galing pa nga sa Russia at saka sa China Kaso hindi naman daw gumana. Kaya nga yung unang bugso ng gera nitong February 28 kung saan nasawi yung supreme leader ng Iran kasi nga hindi daw gumana yung mga air defense system na made in China. Possibly through a third country.
Beijing has denied the claims that it has supplied weapons or military technology to Iran or plans to send new air defense systems to the country. Ayan malinaw mga tol, yan ay dinideny ng China. Tinatanggi nila, hindi totoo yan na kami magpapadala ng mga bagong air defense system o pinaplano namin magpadala ng mga bagong air defense system. Yun, tinatanggi ng China yan mga tol. Military technology to Iran or plans to send new air defense systems to the country. China's defense ministry rejected reports that Chinese firms provided satellite imagery and semiconductor manufacturing equipments to Iranian military. Pati yun, tinatanggi nila mga kapatid, yung pagpapadala ng mga satellite imagery, hindi daw totoo yun. Beijing also slammed the prospect of being hit by another tariff blitz. 首先回答你的第一个问题。 On your first question, China's position is very clear. There is no winner in a tariff war. There is no winner in a tariff war. On your second question, China has been calling for an immediate ceasefire, resolving disputes through political and diplomatic means, and bringing lasting peace and security to the Gulf region and the Middle East. China will continue working for easing tensions and putting an end to the conflict. So ang goal ng China daw mga kapatid, ang panawagan ng China is magkaroon ng kapayapaan, pag-uusap, magkaroon ng negotiations. Kumbaga sinasabi nila, bakit namin gagatungan yan? Ba't kami magpapadala ng mga weapons? Ang gusto nga namin magkaroon ng kapayapaan Magkaroon ng tigil. Kumbaga matapos na ang gera. Kumbaga yun na sinasabi mga tol ng China rito. Sa madaling salita, hindi na-deny nila, hindi daw sila magpapadala o planong magpadala ng mga bagong armas dito sa Iran mga tol. China will continue working for easing tensions and putting an end to the conflict. 局势平息战火做出努力。 Amid the war, Trump started issuing trade threats to nations that sided with Iran or refused to send help to the US against its military campaign in West Asia. China is among the likes of nations like Brazil, India and Canada, whom Trump has repeatedly threatened of mounting tariffs. Before the Supreme Court's ruling against his emergency law-based tariffs in February 2026, Trump had slapped a 125% tariffs. It later settled at 30%, as both sides resumed negotiations. After the SC order, Trump sought to evoke the earlier tariffs under a separate trade law. At present, the rate on China is 10 to 15%. Amid this heated exchange, Trump is due to visit China and meet its President Xi Jinping from May 14th to 15th. So may meeting pala sila nakatakda na. China could supply air defense system to Iran. Ayon yan sa reports pero yan ay dinideny ng China. Agad recap lang yan mga tol. Meron silang nakatakdang pagpupulong o pag-uusap sa China. Pupunta si US President Trump doon para makipagpulong siguro kay Chairman, President ng China, Xi Jinping mga tol. So ito malinaw, no? Hindi natin masasabing totoo yung mga nasa report kasi nga ito'y itinatanggi ng China na sinasabing ang China daw ay naghahanda na para sa mga susunod na linggo para sa deliver ng mga bagong air defense system para dito sa Iran. At may mga report din na ginagamit daw ng Iran bilang opportunity itong tigil putukan para makapagpalakas ng kanilang air defense system. Kasi yan ang problema nila ngayon mga tol Yung air defense system nila, napapasok sila ng mga fighter jets ng Israel, ng Amerika at patuloy na nababagsakan sila ng mga bomba dahil nga wala ata silang air defense system dyan. Ngayon, ang sabi ng China, hindi totoo yan kasi ang gusto nga namin is matapos na etong kaguluhan dyan at magkasundo na etong dalawang panig para magkaroon na ng ganap na kapayapaan dito sa Gulf region. So ikaw, ano ang iyong masasabi tungkol dito? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.